2 linggong mahigit bago ang kasal ni Sander at Ivana, ay nagdaos ng malaking party sa malawak na bakuran ni Sander. 50 kaarawan ng mama ng binata. Good catch pala talaga si Sander, Ivana. Bulong ng pinsan niyang si Sandy habang nasa isang mahabang table sila na malapit sa swimming pool. Shh! Yung bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Saway niya rito. Kompletong malalapit na kamag-anak at mga kaibigan ni Sander. Maging ang mga empleyado ng DS Group of Companies ay naroon. Ipinakilala siya ni Sander sa lahat ng mga naroroon. Ladies and gentlemen, my future wife, Ivana Gomez. Buong pagmamalaking pagpapakilala ng binata sa kanya. Pinalakpakan siya ng lahat at hindi nakaligtas sa pandinig niya ang komento ng ilang bisitang naroroon. She's beautiful, hindi ba? Sinabi mo, saad ng isa pa. Bagay na bagay sila ni Sander. Sa kalagitnaan ng party ay niyaya ni Sander ang nobya sa veranda, na ang katabi ay ang bedroom nito. Nasaan si Miguel? Bakit hindi ko yata napapansin? Pinagbakasyon ko muna sa Pangasinan. Hindi pa nga nagsasawa sa karga mong anak mo, inilayo mo na naman siya. Alam mo namang busy ako sa preparations para sa kasal natin. Pagkagaling naman natin sa Around the World Tour, kukunin ko kaagad siya. Pero bakit ba siyang pinag-uusapan natin? Iniyakap ni Sander ang mga braso sa bewang ni Ivana. Saka ikinabig ang katawan ng nobya palapit sa katawan nito at nagsimulang maglikot ang mga labi nito. Wait, Sander, parang alam ko na kung ano yung kalokohang naglalaro sa isip mo. Banayad niyang itinulak ang kasintahan. Love, ano pa ba naman ang ipag-aalala mo? Ikakasal na tayo. Yun na nga, ikakasal na tayo. Nakapaghintay ka nga ng 1 taon. Ngayon ka pa ba naman magmamadali? Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka, Ivana. Sinundan na naman yun ang mga halik ni Sander. Mga halik na naging maalab, na tinugon na rin ni Ivana. Nang bigla na namang tumunog ang sipi nito, hinarap yun ni Sander. Hello? Saglit itong natigilan. Pagkuway na burang ngiti sa mga labi. Napalitan ng pagkunot ng noo at pagtatagis ng mga baga. Sinabi ko nang wala kang pamangkin dito, and you are talking to the wrong person. Nakapagtatakang parang biglang nag-init ang ulo ni Sander. Halos pabulyaw ang pakikipag-usap nito sa nasa kabilang linya. Maya-maya pa'y nakikipagpalitan na ito ng maaanghang na salita sa kausap nito. Ibinagsak ang sipi sa isang pang-isahang sopa. Kainis. Sino yon? Napapasal na usisa ni Ivana. Ang lalaking yun. 2 beses na akong tinatawagan ng lalaking yun. Bakit hindi mo alamin kung sino siya para mabalaan at tumigil? Wala akong pakialam sa taong yun. Alam kong wala lang yung magawa. Pero ginugulo ka niya. Kailangan mong malaman kung ano talagang motibo at pakay niya. Sino ba siya para pagkaabalahan ko ng oras at atensyon? Baka naman kilala ka niya. Hindi ko siya kilala. Asik ni Sander. Come on, love. Huwag na natin siyang intindihin pa. Masisira lang ang gabing ito. Muli siyang niyakap ni Sander. Ngunit wala sa loob na napasulyap si Ivana sa telepono. Kung baliwala kay Sander ang caller na yon, bakit apektado ito ng mga tawag na yun ng misteryosong caller? Kumusta na si Mama? May pag-aalala sa mukhang tanong ni Juancho sa nurse ng ina nang dumating siya sa bahay mula sa importanteng bagay na inaasikaso. Wala pa rin ganang kumain, sir. Hinahanap-hanap ka niya. Ikaw raw ang gusto niya magpakain sa kanya. Pupuntahan ko na siya, sabi ng 29 anyos na binata. Saka tinungong hagdan at sa malalaking hakbang ay pumanhik patungo sa silid ng ina. Dumilat ang mata ng ina nang maramdaman ang pagpasok niya sa silid nito. Kumusta nang pakiramdam mo, ma? Tanong ni Juancho sa ina matapos itong hagkan sa noo. Katulad pa rin ng dati, iho. Ayaw niya raw kumain. Pinilit ko, pero wala talaga akong gana. Tumikim lang ako ng konti dahil alam kong magagalit ka. At talagang magagalit ako kapag hindi niyo pinilit lumakas. Ewan ko ba, iho? Gusto kong lumakas pero pinanghihina ako ng kalungkutan sa mga nangyari sa buhay ni Amanda. Pumugot ng malalim na buntong hininga si Elena de la Serna. May linaw bang
Makita mo ang anak ng kapatid mo? Yes, Mama. Ang totoo, I have good news for you. Nakita ko ng bata. Really, Iho? Yes, Ma. Dinala pala ng kumuha na ama sa Amerika. At kailan lang ipinalik dito sa Pilipinas. At huwag kayong mainip. Dahil alam kong mababawi natin ang anak ni Amanda. Paano kung hindi siya ibigay ng lalaking yun? Matagal bago sumagot si Juancho. Wala siyang karapatang tawaging ama, Mama. Kaya gagawin ko ang lahat para mabawi ang bata. Habang sinasabi yun ay nakatingin si Juancho sa picture ni Amanda. Si Amanda ang bunso niyang kapatid. Rebelde ito. Palibhasa spoiled ng ama nila. 15 years old pa lang ito'y nakikipag-boyfriend na. Ayon dito paraan lang daw niya yon. Para kalabanin ang kalungkutan sa pagkawala ng kanilang papa na masyadong naging malapit dito. Hinigpitan nila ito ng kanyang mama para maging maayos ang buhay nito. 1 taon na siya sa Amerika nang mapilitan siyang umuwi sa Pilipinas nang wala sa panahon. Dahil ayon sa mama niya ay naglayas daw si Amanda. Hinanap niya ito para ibalik sa tahanan nila ngunit nabigo siya. Nabigo sila. May nakapagsabing isang kaibigan na sumama raw ito sa boyfriend nito sa Davao. Kung saan-saan na siya nakarating para hanapin si Amanda ngunit nabigo siya. Sa tingin niya kusa itong nagtatago at ayaw magpakita sa kanila. Yun ang naging simula ng pagkakasakit ng kanilang ina. At pagkalipas ng ilang buwan, ay nakatanggap sila ng masamang balita tungkol dito. Amanda. Hindi mapigil ni Juancho ang galit at pagkakuyom ng palad kapag naaalala ang masakit na sinapit ng kapatid. Ang ganda-ganda ng anak ko. Buong paghangang bulalas ng mami ni Ivana habang pinagmamasdan siyang suot ang mamahaling wedding gown. Bagay ba sa akin nangyari, Mami? Paniniyak ni Ivana. Oo naman, Iha. Ang totoo, ikaw ang magiging pinakamagandang bride ng dekadang ito. Mami ko nga kayo. Natatawang pakli ni Ivana. Sabay pa silang napalingon sa kinaroroonan ng telepono nang tumunog ito. Yes, Sander, may problema ba? Love, gusto lang kitang paalalahanan. Mag-iingat ka. Nagtaka si Ivana sa sinabi ng kasintahan. Mag-ingat ako? Saan? May mga natatanggap akong banta sa telepono. Siguro ay isang kalaban sa negosyo at nag-aalala akong idamay ka niya. Malapit ng kasal natin kaya dapat tayo maging extra careful. Lagi naman akong nag-iingat eh. Ikaw tong dapat mag-ingat ng husto. Yeah, I will. Pagkagaling ni Ivana sa opisina isang hapon, ay tumuloy sila ni Isabel sa mall para bumili ng ilang accessories para sa nalalapit na kasal nila ni Sander. Pauwi na ay naghiwalay sila dahil papunta siyang Fairview samantalang papunta naman sa Mandaluyong si Isabel. Hindi naman nahirapang kumuha ng taxi si Ivana dahil kaagad may lumapit sa kanya. Sa Fairview ho, Manong? Tiwalang sabi niya habang pinapatong sa tabi ng kinauupuan ng mga plastic bags na pinamili. Tiwala siyang sumandal at inirelax ang katawan sa gawing likuran habang tahimik na naglalakbay. Manakanak ay napapatingin siya sa salaming nasa harap ng driver. At di ilang ulit na nahuli niya nakatingin ito sa kanya. Dahil likas na mabait, hindi niya ikinagalit yon. Inisip niyang siguro'y humahanga lang ang driver sa kanya. Maganda yata siya. Alam niya yon. Ang features niya ay parang si Marian Rivera noong bata-bata pa ito. Dahilan para ma-inlove sa kanya si Sander. Pero may napansin din siya sa driver. Gwapo ito. He's too handsome for a taxi driver. Mas bagay yata siyang artista. Pagod sa kakaikot sa mall ay sandaling ipinikit ni Ivana ang mga mata at humilig sa sandalan. Mahaba nang nababiyahe nila nang magmulat siya ng mga mata. Hindi niya akalaing naidlip siya. Manong, malayo pa ho ba tayo sa Fairview? Tanong niya sa taxi driver. Sumilip siya sa bintana para alamin kung nasaan na sila. Pero mukhang hindi pamilyar sa kanyang kanilang dinaraanan. Manong, sa Fairview ho ang sabi ko. Nasaan na ba tayo? Mukhang hindi papuntang Fairview itong dinaraanan natin ha. May kasama ng takot ang tinig ng dalaga. Shortcut itong dinadaanan natin, miss. Umiiwas lang tayo sa traffic. Sabi ng baritonong tinig. Hindi ka pa ba nakakadaan sa shortcut na to? Bagamat alam ni Ivana na mahirap magtiwala sa kahit na sino maging sa pinakagwapo pang lalaking mai-encounter niya, medyo nabawasan ang takot niya. May lisensyadong armas naman siya na ibinigay sa kanya ni Sander bilang proteksyon. Ano't ano man, meron siyang maaaring gamiting pananggalang.
Isa pa'y hindi naman mukhang masamang tao ang taxi driver. Kaya muli niyang inilapat ang likod sa sandalan ng upuan at tahimik na nilibang ang sarili sa mga dinaraanan nila. Pero gusto na talaga niyang magtaka. Panay na ang tingin niya sa relo, mag-iisang oras na silang nagbabiyahe. At parang papalayo sila sa Quezon City. Kinabahan na siya. Manong, lumalayo na ho tayo ng lumalayo. Huwag kang mag-alala, miss. Alam ko ang daan. Naalarma na si Ivana. Mag-aalas 7 na. May naaamoy na siyang hindi maganda. Kalat pa naman ang balita sa mga nauusong modus operandi ng mga taxi. Kung may time lang kasi si Sander, dapat ay kasama niya ito sa mga lakad niya tulad ng ibang boyfriends sa kanilang girlfriends. Kaya lang ay kaagaw niya sa panahon nito ang mga negosyong pinamamahalaan nito. Manong driver, ipara niyo na lang ho. Bababa na ako. Haniyan na makapagpasya. Huwag ka nang bumaba, malapit na tayo. Ha? Saan tayo malapit? Palayo nga itong itinatahak niyong lugar. Nakadama na ng takot si Ivana. Hindi na muling nagsalita ang driver ng taxi. Nagpatuloy lang ito sa mabilis na pagmamaneho. Lalo namang kinabahan si Ivana. Ano na bang lugar to? Bakit parang paliblib ang lugar? Huwag kang maraming tanong. Galit na ang boses ng lalaki. Natigilan si Ivana. Sa tingin niya biglang naging galit ang nasa mukha ng lalaki. Dahil sa takot sa panganib na nakaambay, pinilit niyang pinaganang isip para mailigtas ang sarili sa kamay ng kung sinong estrangherong ito. Kinapa niya ang armas sa loob ng kanyang bag. Ngunit noon niya napansing wala na sa kanyang tabi ang kanyang shoulder bag. Ito ba ang hinahanap mo, miss? Iniangat pa ng driver sa ere ang armas niya. Nasaan ang bag ko? Ano ba tong talaga? Hold up? Lakas loob na tanong niya sa lalaki. Kung pera lang ang kailangan mo, sa'yo na ang lahat ng perang nasa bag ko. Pati itong mga alahas na suot ko, sa'yo na rin. Pababain mo lang ako. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Kung hindi hold up to, anong kailangan mo sa akin? Mamaya, masasagot lahat ng tanong mo. Huwag ka lang magkakamaling gumawa ng iskandalo. Lalong nakadama ng takot si Ivana. Gayong natiyak niyang isa itong masamang tao. Inisip niyang tumalon ngunit halos lumilipad ang sasakyan. Napapikit na lamang siya at nagdasal ng panalangin. Medyo liblib na ang lugar na tinatahak nila. Hindi ito pamilyar sa kanya. Pero ang tansya niya'y palabas na ito ng Metro Manila. Anong paki sa kanya ng taong to? Saan siya dadalhin nito? Hindi kaya masamang tao ito? Saan mo ba talaga ako dadalhin? Kapag hindi ka pa sumagot, tatalon ako. Sige, subukan mo. Tingnan ko lang kung magawa mo. Baka gusto mong hindi na matuloy ang kasal niyo ng walang puso mong boyfriend. Nang uuyam ang tinig ng lalaki, lalong nagtaka si Ivana. Bakit kilala siya ng taxi driver na ito? Ang ibig bang sabihin talagang pakay na siya nitong abangan at kunin? Manong, lakas loob na sabi niya. Kung sino man kayo, baka naman pwedeng ibaba niyo na ako. Mag-aalala ang mama ko. Baka atakihin niyo ng sakit sa puso. Saka ikakasal na ako. Huwag kang pa kasi sigurong matutuloy ang kasal mo kay Sander Diaz. Napaangat sa kinauupuan si Ivana. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Ano ba talagang pakay mo sa akin? Bakit mo kilala si Sander? Asik niyang bahagyang nakadukwang sa likuran ng lalaki. Nagulat pa siya at hindi nakahuman nang bigla na lang nitong ihimpil sa gilid ng kalsadang sasakyan. Muntik nang masubsob ang mukha ng dalaga dahil sa biglaang pagpreno ng taxi. Binuksan niyang pinto at akmang sisigaw. Pero bago pa siya makahingi ng saklolo, ay may tinakip na ito sa kanyang bibig. Sakop pati ang kanyang ilong. Isang face towel na may kung anong kamikalang nagpaikot sa kanyang paningin. At nagpadilim ng lahat sa kanya.